Yes sir, bali si Bagyong Tino no, actually nag-intensify na ini siya sa isa ka typhoon category. And as of 10 a.m. ang sentro sininiya nasa kalayon 285 kilometers east-southeast of Giwan, Eastern Samar. Maximum sustained winds niya is 120 kilometers per hour near the center, and gustiness nga pwede maglabot sa 150 kilometers per hour. So sa subong, nagadalagan ini siya west-southwestward at 25 kilometers per hour. So actually medyo dasig ang iyang nga dalagan. Sir, direkta no. Dinggid maagi ining si Bagyo Tino. Yes sir, based sa aton nga track and intensity outlook, makita tamo ni siyang ining information sa aton nga tropical cyclone bulletin. Generally westward ang iya nga dalagan. So in-expect naton gini siya no ma-traverse sa may Visayas region. Kag kung lantawon ta ang aton tropical cyclone bulletin, latest nato no nga bulletin is possible ma-cross gid saya sa Panay Island. Macross gid sa Panay Island. Okay. Scenario din, may scenario nga landfall diri sa Panay area, sa Panay Island. Yes sir, may may scenario kita. Ang ginalantaw naton kung wala kita changes sa aton nga track, possible central portion sa Iloilo. Okay. Mga san-oy na sir? Gin-expect naton sir, possible siguro mga November 4 tomorrow. Okay. Mga anong oras sir? Hindi ta lang sir no, hindi ta lang ma-confirm gid ang exact nga date niya kay ang iniabi nga bagyo siya pwede siya mag-rapid intensify prior sa iyang paglandfall. So pwede ni siya nga magdasig pagid ang iyang dalagan. Pero in-expect naton siguro by tomorrow na siya no, kay in-expect naton mga November 3 na siya karon sa gabi, midnight or tomorrow early morning malandfall siya. So, let's say, kung mas early pa siya naglandfall, midnight siya naglandfall, so mas ma-early pagid ang iyang landfall sa may Panay Island. And take note lang sir, biskan hindi pa siya maglandfall no sa aton nga diri sa aton sa Panay Island, maka-experience na kita sa mga pagulan. Actually may mga heavy rainfall warnings na kita nga ginpasaka no diri sa sa Negros Occidental kag sa northern portion sang Iloilo under na sa yellow. So ang bagyo gani wala pa naglandfall pero may mga na kita heavy rainfall warning na kita kung nagtupa na siya sa Eastern Visayas or diri na siya dampi sa may Bohol or sa Cebu pa lang wala pa siya nagtupa sa sa may Panay Island. So expect na siya before wala pa siya kalandfall sa may Panay Island, may heavy rains na kita ma-expect. So siguro ang talang siguro sa aton nga pumuluyo hindi ta pag-expect nga kung saan mas maygo nga hindi ta pa-expect siguro nga ang mata niya bla when malandfall sa Panay, pero kung nataon ta lang aton nga mga heavy rainfall nga forecast kay ang inaya iba mo aton nga heavy rainfall forecast naga-indicate na siya nga hindi pa siya maglandfall or waay pa siya naglandfall sa Panay Island. Doon na nga may heavy rains na kita nga expected. Yeah. Kiti ang eye wall niya no. Doon mo nang pinaka-sentro niya. So mo na ang paglandfall niya ay nang pinaka-eye gid sang bagyo. Amo nang gina-determine naton kung maglandfall sa mga kalupaan. Yes sir. Ba? Yes sir. Ang magamba kita nga ang isa ka bagyo nagalandfall naka-base siya sa mata sang bagyo. Yes. Pero siyempre yung bagyo naton lapad 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 na ang iyang mga pagulan. So wala pa naglandfall lang aton nga bagyo diri sa Panay Island. Let's say diri pa lang siya sa may Eastern Visayas or Central Visayas, may heavy rains na kita nga expected diri sa Panay. Pero dako ang chance nga maglandfall gid sa Panay area. Based sa aton nga sir nga update and actually lang ta kung sa atong mga forecast model, do halos na nag-agree nga gid siya, maigo gid siya or landfall gid siya sa may Panay. Kay ang aton ang aton nga bulletin may ginatawag na siya nga cone of probability. Ang cone of probability naton amo na siyang possible nga kung may mga change kita sa iya nga track, pwede na siya nga let's say kung may mga changes kita sa iya nga track pero hindi na siya magwa sa aton nga cone of probability. Yeah. So kung nantaon naton ang sa sulod sa aton nga cone of probability, may are actually nga tsansa nga pwede siya hindi landfall mismo sa Panay Island. Pero kaso do most likely gid siya dako gid tsansa nga sa
kadutaan gid siya sang panay ano siya. Ma-cross gid siya, ma. Ma-cross gid siya o. Kaya aton nga mga data naton kagang aton mga forecast model supported man nag-agree man. Unanimous sila actually. But of course wala ta nang ina-roll out ang possibility kung may mga changes kita sa aton nga track. Of course wala tong possibility nga hindi man siya maglandfall sa sa aton nga kadutaan dire. Pero take note naton sa na-mention ko earlier, sir, biskan hindi na siya, biskan malabay lang na siya sa Panay Island, biskan or mag-cross man na siya sa Panay Island, may heavy rains kita nga ma-expect. Yeah. Ano nga signal ang mabatyagan naton kung if in case umagi siya di sa Panay area hasta sa storm signal kita, sir? Yes, sir, throughout sa passage ni Typhoon Tino, kina-expect naton nga i-maintain niya lang ang typhoon category. So, ang pinakataas naton nga tropical cyclone wind signal nga mapasaka is signal number 4. Signal number 4. So, expected naton signal number 4 kita sa Panay area buwas. Possible na siya, sir, kay expect naton mag-landfall na siya sa November 4. So, most likely siguro mga signal number 4 nakita dire sa Panay Island. Alright, sige. Ano ang chances sinikiti may ginapahayag nga daw into super typhoon siya? Anong chances nito? Yes, sir, wala ta na actually gina-roll out ang possibility nga nga atong na-mention ko earlier, may possible nga rapid intensification nga matabo. So, it's sabi kung may rapid intensification kita, then possible siya nga intensify pa sa isa ka super typhoon category. So actually wala ta na gina-roll out ang mga muna nga nga mga possibility, but as of now in-expect naton nga typhoon category pa lang or typhoon category lang siya throughout sa passage niya sa aton nga landmass. So in terms naman siguro sa wind signal naton, diri sa aton sa Western Visayas, particularly sa may ang Iloilo, bali ang mga municipalities nga actually nakita may under nakita sa areas nakita nga under sa signal number 2. So diri sa aton sa Iloilo, particularly sa may northern and eastern portion sang Iloilo, amo ni siya ang municipalities of Carles, Oton, San Miguel, Cabatuan, Badyangan, Kalinog, Bingawan, City of Pasig, Dueñas, Mina, Iloilo City, Pabia, Santa Barbara, Saraga, Pototan, New Lucena, Leganes, Barotac Nuevo, Dumangas, Dingle, San Enrique, Anilao, Banate, Barotac Viejo, San Rafael, Lemery, Ahoy, Concepcion, Sara, San Dionisio, Batad, Balasan, kag Estancia, and signal number 1 man for the rest of Iloilo. Yes, sir. Saan magwa ang ini nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility? Yes, sir. Kung sundo niya lang ni ang gin-laid out naton nga track, possible siguro mga 6 posible na siya magwa sa aton nga part. November 6. Yes, sir. Alright. With this information, Sir John Nabaron, salamat. Ngayon.